Christ, saan ka puhugot ng lakas? Siya kalakasan, kapayapaan, pagkain, hininga, buhay, gamit, lahat sa Kanya. He is the source of all our needs. He is the source of all our needs. Para ma-overcome ang obstacles, difficulties sa buhay, pain, trials sa buhay, kailangan nakaugnay sa Diyos at sumunod sa batas na sinasabi ng Diyos. Nasa pagsunod po ang biyaya. Purihin at palagpakan siya ko siya. Pinag-iil siya tayo na para bang walang natutunan ng pakikinig ng mabuting balita. Unless hindi niya ilagil sila. Maunawaan mo. Pero matagal na nagil sila, parang wala na pulot ng salita ng Diyos. Anak mo, disciple na nangangaral. Si Brother Mike nangangaral. Pero parang hindi nag-rema sa puso. Pag hindi mag-rema ang bunot ka sa puso, hopeless ka, nag-worry ka, nagpapanik ka, wala kang pag-asa. Laging negative ang iniisip mo. Kapag ano sinasabi mo, mangyayari. Amen po ba? Hello? Gising ka pa kayo? Ito po mga kapatid. Dapat aware ka sa sinasabi natin. Na naman paniwalaan natin, mangyayari. Masabi, may hina ako, nalupay-pay ako. Paano lang pag-asa buhay ko? Paano may paglako? Ang demonyo sinasaksak sa takot, pangamba. Ikaw naman nagpatangay sa demonyo, kaya marami na pakamatay sa kapiguan. Huwag ganun kapatid. Sundin na po sa Lord. Ang panalo sa atin, highly favored tayo. Amen! Amen po ba? Find your victories. At lagi mong tandaan, last 2,000 years ago, we are a victorious Christian. When Christ died on the cross, ang ating kabigatan, kahirapan, karamdaman, kasalanan, kasamang napako sa krus. Meaning, we are a victorious Christian. Amen. We are more than conquerors. Amen. We are free from the curse of being slave. Slave of poverty, sickness, diseases, pain, blah, 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 kahirapan, katulang at pighatian. Napalaya natin ang Diyos dyan. Amen. We are victorious Christians. Panghawakan niyo po ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Pinubos tayo, pinalaya tayo. 2,000 years ago. At kung siya pinapako sa krus, namatay para sa atin, tayo lahat pinalaya at niligtas at kabilang na tayo ngayon sa grasya at pagkaparan ng Diyos at sa kaharian ng Diyos. Panghawakan niyo po yun, man. Your victory. Amen po ba? Huwag yung, kasi minsan ang isipan ng tao, nagdidisip ng kaaway eh. Kaya sabi ni Pablo, huwag yung bigyan ng pagkakataon ng Diablo. In other words, before Satan begin to attack sa isipan, sa puso, sa bibig, kasauntahan. Pag negatibo sa demonyo yan. Kasi ang Diyos ay laging positibo. Amen po ba? Yan po ating pinakita ngayon, mga minamahal. Ay, ini magkapag-isuon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Be strong and take courage. Be obedient to God. Fight for your endurance. Find your victory. Then change yourself perspective. Yan ang dapat mong gawin. Upang tayo sumigal ng mga tumibang at tumatag. Tandaan nyo, again, we are free from the curse of being slave. That was 2,000 years ago when Christ died on the cross. Paghawakan nyo. Hindi pwede bawiin ng Diyos. Binigay niya na eh. Paghawakan mo, manampalataya ka, mangyari sa atin. Para kasi negatibo tayo lagi eh. Amen? Kaya baguhin na po natin ang takbo ng isipan natin ngayon. Huwag ka mag-self-pity. Amen po ba? Dahil pinalaya na po tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo na pinalaya na tayo ng Diyos? Sa kahirapan? Poverty? Sickness? Diseases? Sumpa? Kahirapan? Karamdaman? Naniniwala kayo? Kasama na ba ako sa krus yan? Kasabi niya, it is finished. Tapos na. Pinalaya na tayo. Kaya panghawakan niyo po ang kalayaan natin. Panghawakan niyo po ang ating kalayaan. Bilang pinalaya tayo, dapat gawin, sundin natin ang kanuuban at utos ng Diyos. At magpatuloy po tayo sa kitakbuhin. At ang fight for your endurance. Andito na kayo eh. Magtiis na, magpatuloy. Wala po nagpapatuloy na nagbigo. Lahat na magpatuloy, magkakamit ng buhay na walang hanggan.
sa oras ng kahari nawa na magrema sa puso na ang mensaheng ito. Na ito gusto ng Diyos mangyari sa buhay natin. Ayaw ng Diyos na kawawakin tayo ng idol. Gusto ng Diyos maranasan ang John 10:10, buhay na ganang nagkasiyasiya. Happy and prosperous life ang pangako niya sa atin. Para maganap yan, sundin ang kanyang batas at utos.